Magandang araw po sa inyong lahat mga karibon natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto na nga, kapapasok lang, booking na, nilaglag ni Senator Amy Marcos, damay si Congressman Gomez, pinatalsik, tanggal yan mga karibon natin ang ating aalamin. Mula po rito sa channel ni Banat Kapaniga TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapaniga TV. Yan mga karibin natin, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Alam nyo, matindi itong mga revelasyon ni Senator Amy Marcos, no? 20 million. Ito, basahin po natin. Kinakailangan ngayon, sabihin mo kung saan yung source mo. Ito po ay mula sa PhilStar. Up to 20 million was reportedly offered to each congressional district that could deliver by next week the needed numbers of signature that support the charter change. So eto na naman mga karibin natin, mga kasunduan na naman po at suhulan. Ako naman Ako walang kaano-ano parang wala silang pakialam, di ba? Sa gaano mang kalaki or kaliit ng kanilang winawaldas, di ba? Sabagay, hindi naman yan sa kanila mga karibin natin. Bakit ka nga naman mako-concern, di ba? Kung hindi mo naman kwarta yung pinamimigay mo, di ba? Kung kwarta naman ng taong bayan, pinagharapan naman, pinagpawisan naman ng taong bayan, di ba? Sabagay, kayo dyan sa Kongreso, mga karibin natin, di ba? Paupo-upo lang. Yung ginagastos nyo pong mga pondo dyan, pawis at dugo, yan, ng sambayan ng Pilipino. Kaya talagang you don't need to worry, di ba? Kung saan mo man yung gagamitin. Pero kaming mga hampas lupa, halos na masubsob ang mukha sa pagtatrabaho, no? Makapagbayad lang po ng tax. Tako naman. Makapagbayad lang po ng tax, di ba? At makabili ng makakain sa araw-araw. Kahit mahal po yung mga bilihin, di ba? Go lang tayo para meron po silang maipamudmod. Sa kanilang mga alams na. Ano ba? What? Ano ba? Ano bang tawag dyan? Partners in crime? Ano ba? Kayo mo, ano ang iyong opinion? Ano ang dapat itawag sa mga ito? Nako po. Being pushed in the House of Representatives, Senator Amy Marcos said yesterday. O yan maliwanag po Sinabi po to ni Senator Amy Marcos, no, na 20 million reportedly offered to each congressional district. Ayan. Pag 20 million, pag naka 20,000 signatures ka. Okay, meron pa pong breakdown, no? Naka-breakdown po kung saan hindi po yan yung tinatanong natin noong nakaraan. Saan po manggagaling yung pondo na yan, no? Saan po kukunin pala? Ito po, breakdown po ni Senator Amy Marcos kung saan magmumula. Ito po ay mula sa DSWD, sa DOH, at sa DOLE. Naka-breakdown po pag ikaw daw ay yung nakatoka sa distrito mo, napapirmahan mo, meron kang 5 million from DSWD, AIX, or Ayuda sa Kaposakita program. 10 million from DOH MAIP program, and 5 million from DOLE Tupad. So naka-breakdown po kung saan manggagaling. Kaya po pala, no? Kaya po pala mayroong 500 billion. Takantaka ako dito Doon po ako takantaka Bakit po sobrang laki ng budget na inalat ninyo sa ayuda samantalang nung may pandemya? 'Di ba? Noong may pandemya, 2 taon na may pandemya, mas malaki pa yung ayuda sa 2024. No? So yan mga karibin natin abang-abangan po natin itong sinasabi nilang ayuda kasi nung nakaraang administrasyon mga karibin natin,
talagang nakatanggap po tayo, no, ng ayuda mula po sa gobyerno. Oh, 'di ba? Dito, malaki po ang pondo na may posibilidad mga karibyo natin na hindi po tayo mabigyan. 'Di ba? Na posibilidad na kasi wala namang pandemic na eh. Oh, bakit malaki ang ano ninyo? 'Di ba? Ang inyong pondo diyan sa ayuda na 'yan. Oh. Ibig sabihin mga karibyo natin, may something. May something diyan. Alangan naman, no? Oy, bigyan niyo naman kami. Nung makabawi rin naman kami sa pinaghihirapan namin, no? Bigyan niyo naman yung taong bayan. Ah, diyan sa 500 billion na 'yan para makabili naman kami ng isang sakong bigas. Naka, Kaysa sa budget ng Bayanihan 1 and 2. Sa Bayanihan 1 and 2, kasama po sa budget yung ayuda na 6 to 8,000, yung bakuna na 3 beses, yung mga PPEs, etc. etc. Nagtataka ako, saan gagamitin yung ayuda na yan? Ayan pala, nilinaw na ni Senator Amy Marcos. Diyan pala mapupunta yan. Biruin nyo yan, malinaw na po. Ito po yung mga binibigyan ng ayuda, doles tupad. Alam niyo po nung meron pa po yan eh. Kaya po tandang-tanda ko po yan dahil nung pandemic, marami po yung dole po. Bigi lang antok. Nung panahon po ng dole, yung dole tupad po, pinagmamalaki po nila yan eh, na yung mga OFW na nawalan ng trabaho dahil pandemya, magdodole tupad muna. Ito po, bakit may mga dole tupad pa rin tayo? Yan po yung mga nawalan ng trabaho, kaya nagtutupad eh. Balik na po yung mga trabaho. Meron pa pong mga dole tupad. Yung pala. Sari-sari po paggagamitan. Hindi po amin to ha. Hindi po to galing sa inyong lingkod. Ito po ay galing mismo kay Senator Amy Marcos. Yang akusasyon na yan. No? Okay. Punta po tayo rito. nako mga karibyo natin, may naalala lang ako about dyan sa mga ayuda, no? Kasi, di ba, sa Tacloban, di ba? Yung Yolanda, di ba, mga karibyo natin, iba't ibang bansa. Nagpadala ng mga ayuda. Oh. Sige nga kayong mga mga taga-Tacloban, talaga bang nakatanggap kayo ng ayuda, mga karibyo natin? Oh, comment nyo nga po kung talagang ano po ang inyong natanggap, no? Nung Yolanda. Ito naman, hindi ko sinasabing sila po yung may kasalanan. Itong nag-aano ngayon ng 500 billion, di ba? Ang example ko lang mga karibyo natin kasi ayuda kasi na naman, no? Ayuda eh. Oh, wala yung resibo kasi ayuda nga eh, di ba? Pero at least alam po ng taong bayan kung magkano, di ba? 500 billion. Napakalaki po, no? Sana man lang makabili tayo ng kahit kalahating sako ng bigas. Kasi mahal na po eh. Kahit hindi na po isang sako, kalahating sako na lang, okay na po yun. Yan po. Expose ni Senator Amy. Meron nakalimutan ko yung isang expose ni Senator Marcos na ayun nga no, yung sa in-expose niya yung pinsan niya na yan nga yung sa kanya galing yung sa kanila nga no, yung House of Representative. Okay, anyways, punta po tayo rito sa sagot naman. Sinagot po yan ni Congressman Richard Gomez. Yan. Richard Gomez refutes 20 million bribery claims, no? Yung panunuhol to push for charter change. Nobody has to pay or bribe me. Ayan, ito po ang mga punto ni Richard Gomez. Una, ito naman po ay lumabas sa Politico. Yan. Politico.com.ph. Representative Gomez refutes claims of lawmakers being offered money for signatures in the People's Initiative Constitutional Amendment, emphasizing a dedication to constitutional reforms. No, sabi ni Richard, kusa ito. Kusa itong pagsusulong namin ng ng charter change. Siya po ay willing na maging frontliner. Hindi po, kulang kayo. Pwede nyo ba akusahan yung presidential daughter? Na chismis lang yun. Okay. He expressed willingness to be frontliner in advocating for charter change. No? Willing siya na maging frontliner.
Yan, including foreign investment. Ito po yung mga gusto nila. Emphasizing the potential benefits. Saan daw tayo mag-benefits? Foreign investment, streamlined process, and business-friendly environment. Yan palang babaguhin. No? Lahat po nagsasabi. So yan mga ka-review, ano yung sabi? Sabi kanina, balik muna natin ng kaunti mga ka-review natin. May narinig ako eh. Yan, including foreign investment. Ito po yung Yun mga ka-review natin, foreign investment. So yan, may ano na naman tayo, foreign investment daw dyan sa Chachang yan. Nagtatanong nga po yung taong bayan eh. Kumusta na daw po yung Maharlika Fund, no? Kasi foreign investment din yun, di ba? Mga ka-review natin. Kumusta na daw yung Maharlika Fund? Oh, ano na? Ano na ba? Nakabawi na ba? Or something na tumutubo na ba yung pera ng taong bayan? Oh. Tapos ito na naman, foreign investment na naman mga ka-review natin. Well anyway, ano ang inyong opinion about dyan sa foreign investment na yan? Okay, eto po, yan muna, no? Alam mo, Congressman Gomez, wala namang problema, di ba? Sabi nga ni Ed Langaw, may 3 paraan ng pagre-reforma, di ba? Yung CONAS, CONCON, at saka tong People's Initiative. Bakit nyo sa CONCON at sa CONAS, kasama kayo doon? Kasama yung mga congressman. Party kayo. Kuya, good night. Good night naman. Party po kayo, Congressman Gomez, ng CONCON at CONAS. Bakit hindi yun ang isulong nyo? Doon ako nagtataka eh. Bakit hindi yung congressman, yung may pakialam yung Congress, ang pakialaman ninyo? Bakit yung tinatawag na People's Initiative, ang gusto nyong pakialaman? Hindi nyo po ba naintindihan nyo na kayo po ay congressman? So ang isulong nyo pong way, yung kasama yung congressman. Kayo po. Bakit po ang pinupus ninyo yung People's Initiative? Hindi naman kayo, dalawa po yun eh. Dapat yung way nyo ng Constitution, sabi nga ni Senator Amy, pwede naman natin pag-usapan kung ang gusto nyo lang, yung mga economic reforms lang. Mag-usap na lang tayo kung paano natin gagawin yan. Bakit kasi nyo isinasama lagi, 49,000 na yung Bitcoin? Oh, hindi ako nagbi-Bitcoin eh. Bakit nyo pakikialaman yung People's Initiative? Di ba? Yun eh. Yun yung pinoproblema ko sa inyo. Congressman kayo eh. Meron na nga way kasama kayo. Bakit nyo pakikialaman? Ikalawa. Ito ang sinabi niya. Ito, hindi ako sang-ayon dito. Who are afraid of constitutional reforms? Sino daw yung mga takot sa constitutional reforms? Politicians who think their term limits will be changed, shortened, or scrap. A reason which is totally self-serving and selfish. Mga politician lang daw po na natatakot na matanggalan sila ng yung termino nila. No? Ayan po, ang pinariringgan niya, etong mga senador, no? At saka yung mga tatakbong presidente. So yan nga so yan nga po mga ka-review natin. So alatado na gusto talaga nilang ma-extend something like that, no, na yung mga terms nila. Pahahabain pa nila yung term nila. Ibig sabihin, mga ka-review natin, pahahabain po nila yung paghihirap ng taong bayan. Ako naman. Maawa naman po kayo. Dito sa charter change, mga ka-review natin, gusto na naman nilang palawigin ang kanilang termino. Tulad po ng ginawa ni, di ba, ni dating Pangulong Marcos Senior, di ba? O ganun ba ang gusto nila? Well, anyway, mga ka-review natin, kung okay naman, di ba? Kung okay naman yung nai-experience ng taong bayan, bakit hindi? Kahit hanggang sa katapos-tapusan, kayo na po ang mamuno ng ating bansa. No? Kung talagang satisfied lahat ng Pilipino. Pero kung puro ganito na nababalitaan po natin ng mga pondo na hindi may paliwanag, di ba? Bakit pa kayo magtatagal dyan? Lalo maghihirap ang taong bayan dyan. Baka pag kayo po ang naupo,
in 6 years. Nako. Oh, ano na, 500 pesos na ang kilo ng bigas. Nako. Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat Kapaniga TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kapanig TV. Maraming salamat po.